everyone! Nandito tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. And for this afternoon, sabayan nyo kami para sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Nagbabalik ang ating dalawang bisita, si Miss Karen Alparche Villanueva at si Tita Godelia Del Villanueva. Ayan, so inom po tayo. Let us praise the Lord. So sabi nga natin, there is grace in waiting and also the power in waiting. So pinag-uusapan ho natin itong sakit na multiple myeloma. Unti-unti natin na nauunawaan na meron palang ganon, and it is another type of cancer, and it involves the bones, no? Kasama yan. Pero tinignan natin din na sinabi naman sa salita ng Diyos, blessed is the man who waits, or blessed is the man who is steadfast, no, in his faith. Kasi nandun naman talaga at kinakasihan ng Panginoon, at nakita natin sa mga kwento nila Miss Karen at ni Tita Del na talagang yung paghihintay naman ay napapakinggan ng Diyos. Kaya lang sana mapagtulong-tulungan natin para hindi mahaba yung pinaghihintay ng isang pasyente. At ito ay nasa panig ng gobyerno, nasa panig ng mga doktor, nasa panig ng mga volunteers, lahat ng mga taong pwedeng magkatulong-tulungan. However, sinabi naman ni Pope Francis, minsan nawawala daw yung capability ng isang tao to wait. Yung nauubusan kasi, no? Parang nauubusan ng pasensya, sumusuko na. Pero yung first obstacle daw na nakita niya ay yung the ability, a person is losing the ability to wait because of the neglect of interior life. Yung parang nawalan na ng loob, no? So pagka yun ang stronghold. Pag nawala na yung interior life, nawala na yung ating connectivity, mukhang wala ng saysay ang paghihintay. So wala nang maghihintay, no? At wala na ring hihintayin. At meron pa siya, yung sinabi niya, the second obstacle is adapting to a worldly lifestyle. Yung bang hindi na kayang magsakripisyo kasi ang gusto na lang yung what is convenient, what is comfortable to one's sarili, di ba? Kaya ngayon pag-usapan natin para hindi naman tayo laging comfortable, no, sa ating mga kinalalagyan. I hope that we can also be aware na habang masarap ang paglalakad natin, madalas tayo nagko-complain, may mga tao sa ibang panig naman na gusto pang mabuhay pero napanghihinaan both physically at ganun din naman sa kalooban na tinatawag. So anything that you would like to share with them? Tita Del, sa mga struggles na dinanas mo? Being a patient, it means even strike on me na wala ng pag-asa. There is always pag-asa. Just have to hold on. Maraming tumutulong. Kahit hindi mo alam, maraming nagpe-pray sa'yo. So, yun yung isang importante. And being with my speak energizes me to live again. So, ano ba yung mga bagay na makaka-improve ng condition mo? Any lolo or lola can go to us. And we can all be together in our advocacy so that you can help us go to the government and work on our plea. So marami tayong pwedeng gawain. Kaya yung sinasabi ni Ms. Grace na nawawala ng pag-asa, huwag kayong mawala ng pag-asa. There's always hope in anything. So, yun lang po. So, Miss Karen, ito ba covered? Kunyari, merong pasyente. Covered ba yan ng mga healthcare, mga health card, yung mga PhilHealth, kasi yung been a part of PhilHealth, covered ba yan? So, sa PhilHealth, no, merong Dr. Gaines na mga case rates, no?
Pero ang hinihingi ng MySpeak is yung magkaroon ng Z-Benefit Package. Ano po yun? Yung Z-Benefit Package is the entire continuum of care, babayaran po ng PhilHealth. Similar to breast cancer, colorectal cancer, lung cancer, cervical cancer. So, kasi malaking So amount what you're saying is hindi lahat ng cancer Yes. sinusuplayan ng ganyan. Yes, kasi nga tinitingnan nila yung top leading causes of cancer. Pero sabi nga namin under universal healthcare, dapat wala pong naiiwan na pamilya. At saka ito pong cancer na to hits the elderly. So in terms of equity po, dapat tinitingnan tong vulnerable population. Dahil ito nga yung population natin na nagtrabaho for many years. And then kung kailan magre-retire, tsaka pa po mahaharap sa malaking gastusin. Tapos Miss Karen, para nga sinabi mo kasi for the aging na yan no? Talagang yun ang Yes. tatamaan. Hindi ka naman nag-prepare for that Hindi mo naman, di ba, ang isang ordinaryong tao, kahit nagpakasikap siya, nagpakasumikap, hindi mo naman inaasahan na magkakaroon ka nitong klase ng sakit. So, Correct. helpless siya. Hindi lang basta vulnerable, kundi nagiging helpless siya at hopeless case. Yes. Kaya O kailangan ang hinahabol natin ang government. Sila ang may kakayahan to help, number Yes. one. In fact, yung iba nga naming members is nagamit nila yung retirement pay nila. Napakasakit nun dahil na-imagine mo na yung retirement pay mo, papatagalin mo ng 20 years kung mabubuhay ka pa ng another 20 years. Kaso pag natamaan ka ng sakit na to, ubus lahat. And more, you need more. Si Tita Del, ikaw ba, alam ko na, no? Talagang survivor. Di ba, na-enumerate mo na nga yung nakalipas. Sakit ko, Kinaya oo. mo yon. So, marami ka pang noon, may bala ka pa noon. Yes. Di ba, nasusustain Kasi mo pa. meron pa akong retirement pay, kumbaga. Si Tita Del po ay isang certified public accountant. So kung baon at baon, marami siya noon, di ba? Kaya lang, Naubos na. from that case, di ba, nagkaroon ka nga nitong panibago na naman. Alin po ang naging mas magastos? Yung nakalipas Ay. ng sakit o ito talaga? Ito po. Ito po Okay. talaga, very expensive. Gagastos ka po yung una ko bago ako nag-relapse, 50 to 70,000 monthly. Monthly yun. Yung second part of the disease, 200,000. And wala pong tumutulong. Yun yung problema. Buti na lang marami kang ipon, no, Tita Eh, Del. after 2.5 years nga po, wala na. Kaya, Oo nga, stop tama, na tayo, Dok. Wala na akong bala. Sabi Tama, ko sa kanya. Kaya pati ngayon, pati mga doktor din ngayon, nag-iisip na ng means and ways. Kasi nakakatuwa yung kwento ninyo na through a doctor, pwede mo ba i-share sa atin yon na hindi na narinig, tayo lang ang nagkakwentuhan na paano ka nga napunta dito? Sino yung tao na yon na nag-encourage sa'yo? So, nakakatuwa, no? Kasi nanilbihan po ako briefly sa PhilHealth noon as board. And may nakasama po akong hematologist po doon, si Dr. Francis Lopez. At nasabi sa kanya ng isang hematologist na ang pangalan is Dr. Roti Rosalio Torres, na naghahanap po siya ng support group para sa multiple myeloma. Kasi within Asia, yung mga medical societies, may partner patient group po. Tapos, yun, nagkatagpo po kami. So, really, God plans for these things, no? Kaya nabuo yung MySpeak. Kaya, yun, sasamahan namin, na-build po namin yung grupo and nakita na namin yung mga problema ng pasyente. At yun yung ina-address namin sa mga activities po ng MySpeak. So makikita natin that God works in very mysterious ways. So, kasi yung father mo, wala na, pero gumagana pa rin. Kasi siya yung nag-inspire talaga at naka-embed yun sa puso mo. Gaano katagal yung naging journey niya ng father mo before he passed on? Unfortunately, mabilis po yung sa father ko. He died after a little over a year and I felt so bad kasi po at that time, nagtatrabaho po ako sa number 1 pharmaceutical company sa Pilipinas and even globally. Pero hindi po ako empowered patient.
hindi po ako nag-research masyado tungkol sa sakit. Hindi ko masyado inalam kung ano ba yung mga options na po pwede sa kanya. So, yun, yung aking regret po ay I put my effort into helping other patients not make that mistake na hindi matuto about their disease, na maghanap ng tamang doktor, maghanap ng ways na mabigyan ng lunas yung sakit. So you learn from that, Yes. no? Regrets, oo, kasi you didn't know any better during that time, di ba? Correct. Tsaka kung noon pa yon, talagang you're helpless also. It's beyond you. So alamin ho natin, napakabilis ng oras at marami pa kaming itatanong, pero magbabalik po kami. Hello, hello, hello! Hindi na tikap ang hawak ng lola nyo. Ang hawak ko na ngayon ay ang MySpeak. At ito ay didiscuss sa atin ni Miss Karen at ni Tita Del. So, kumusta po ba? Bakit tayo may ganito ngayon? So, nagkaroon kami ng policy roundtable last March, kung saan in-identify namin yung mga problema, no, ng mga pasyente at hinanapan ng mga solusyon. So, very focused yung discussion kasi po nag-workshop kami tungkol sa mga problema, no? And therefore, we're going to have a follow-up policy summit, multiple myeloma policy summit sa September this year, no? Para lamang i-identify ano na ba nagawa natin from the round table to now. So na-identify namin na problema nga yung access sa gamot, no? And therefore, kinakausap namin ng gobyerno na ipasok nila yung mga gamot na to para mabili ng gobyerno. And then number 2 is kinausap rin po namin ng PhilHealth kung pwede ba nila pag-aralan na magkaroon ng yun. package. Oo. Oo. So hindi lamang diagnostics, yung chemotherapy, pero yung tinatawag na bone marrow transplant para mas matagal yung remission ng pasyente. Pero yun ang most expensive. Yes. So parang, Yes. parang sa mga to-do list, para sa baba mo na yon. Kasi Yes. parang yun ang pinaka-gugugulan mo talaga. Pero yun ang most effective way para mabigyan mo ng quality of life ang isang pasyente. Yes, actually, not all patients kasi magiging qualified for bone marrow transplant. So pwede pa rin nila i-continue yung chemo treatment nila. So yun nga And- yung term ni Tita Del na natulog, nagising. nagising. So dapat tuloy-tuloy, Tuloy, sleeping beauty tulog. talaga. Yes, So yun ang sleeping maging beauty. code nyo, ha? Sleeping beauty Sleeping talaga. beauty. Okay. Si Sleeping Tita Del beauty. naman, explain mo naman sa ating lolos and lolas, mahaba kasi itong MySpeak. Di ba? May bawat letter, may Ano na meaning nga? siya. Sige nga po, ano po ba yung My- MySpeak? Maye is myeloma. Support for patients, Education, education, access. and access and Knowledge. Yan. So yun ho ang ibig sabihin ng Hindi ko MySpeak. So yung MY niya may E talaga kasi myeloma. Correct. Kaya lang pagka pinopronounce natin parang halos silent Parang E na, di ba? yes. Myeloma. Pero Myeloma. iba pa yung multiple. Kasama ba yun o automatic Kasama. magkasama? Pag may Kasama. myeloma ka, multiple yun, Multiple. automatic. Yeah. So, pwede ba siya na magkamali ng diagnosis? Possible ba yun? O once na ma-diagnose ka, siguro. yun Hindi The talaga. tests kasi. Because of the tests. Multiple myeloma. Kailangan magkasama sila. Pag myeloma lang, I think it's a different disease. Mm. Pero ang mga patients po ba ng multiple myeloma ay i-expect na talagang hindi na sila makakalakad? Hindi automatic na ganon. Yung mga patients have to understand na there is a different way of treating every patient. And parang iba-iba yung nangyayari.
one patient is not the same as the other. So, kagaya ko, I had a relapse. Ang ganda ng treatment, cycle ko. And yet, I had a relapse. Meron akong patient na, okay, qualified for BMT, for bone marrow transplant. Okay. Bakit siya qualified? Ako hindi. So yun yung in-explain mo, Miss Karen, na it's not for everybody. For everybody. So depende talaga dun sa kondisyon ng pasyente. Tsaka yung body, siguro yung katawan niya mismo, how he accepts the treatment. So, yung lifespan naman, pag-usapan natin, pagka merong maayos talagang treatment at nasuportahan, both financially and morally, di ba? Tatagal pa ang buhay at may quality of life pa. Ganun ba? Yes. Yes. In 20 other years. countries, when we know of patients 20 years post-bone marrow transplant, they're well and alive. I think, as nasabi na nga ni Del, no, that every patient responds differently to the treatment protocol. Pero kasi ang ginagawa rin ng mga doctors, nagiging aggressive rin sila. So, yung treatment, 3 types of medicines. Some are given 4 types of medicines para nga mas mabilis matulog yung sakit. Tama. So, hanap tayo, wala dapat Prince Charming. Para wag na siya magigising ulit. Correct. Pinapasaya ko lang to lighten the mood. Kasi di ba, nakakalungkot naman kasi na una, ang hirap na nga ma-diagnose. Tapos once ma-diagnose ka, wala ka naman pala pang-finance. Kasi una-una, iilang ospital lang naman pala ang may capability. Tapos sa doktor, siguro sama nating ipanalangin na mas maraming doktor ang matrain. Yes. Kasi di ba, it's a choice also eh. Yes. Ang dami nag-uunahan sa ganitong klase ng specialization. Opo. Pero sana, mas mapunta sila dun sa Sa specialization na yan. Hirap daw eh. Mahirap ba? Yun ba ang kwento I ng talked mga to the doctors Oo. actually. I said, bakit ang konti ng mga hematologists sa Pilipinas? Napakahirap ng specialty na to. Kasi, di ba, dugo. Dugo. And then, in other countries, talagang may multiple myeloma specialist. So, tinanong ko rin sa mga doktor, bakit wala kayong specialist talaga na ma-identify? Kasi nga sa dami rin ng mga blood disorders. So you mean to say, to date, wala pa tayong kahit isa na No, we have specialists, Meron but na. they're not treating just multiple myeloma. They're also treating other and blood many diseases. more. And many Yes. more sila. Unlike sa Yes, abroad, abroad, yun na talaga talagang yung yun na. specific na Yes. specialization nila. Yes. But it would help, pag may na-develop na talaga tayo na yun lang ang focus, yun lang ang concern. Kasi ang mangyayari niyan, mas marami pa silang maaaral. Kasi Correct. yun na lang yung naging focus eh. So ang problema natin dyan, yung pag-finance na naman. Yes. Di ba? Na sana may mga scholarship grants, di ba? Para maengganyo din yung mga young doctors natin. Kasi sila yung yung pwede pa, teachable pa, di ba? Yes. Hindi pa abalang-abala sa maraming bagay. Actually, Next gen. Next gen, Actually, tama. MySpeak is a member of the Asian Myeloma Network. So aside from patient groups, meron ding doctors who are constantly trained every year. They have fellows to focus on multiple myeloma. So it's happening. It's Thank happening God. slowly, but surely it's happening. So, pasok na pasok talaga dun sa promise of waiting Waiting, natin, yes. di ba? At alam niyo habang naghihintay tayo ng mga solusyon sa maraming problema, ang maganda doon, identified nyo na eh. At dahil identified nyo na, aandar na. No? Step by step nga lang, di ba? Unti-unti. Pero nakakatuwa na mismong mga doktor kasi ang naging initiator. Yun ang kaibahan sa ibang organization. Ito, galing sa kanila, the experts themselves. So nag-invest na rin sila ng sarili nila eh. Pangalawa, yung sa visioning, kasama sila doon. So gusto ko yun ma-discuss, no? Sa pagbabalik natin, i-explain sa atin ni Miss Karen at ni Tita Del kung kumusta yung vision at yung mission ng kanilang organization plus yung kanilang 3 pillars. But for now, makontento muna tayo. Gusto kong basahin kasi importante ito na ang vision nila to be the unifying voice of the community of advocates championing access to preventive, curative, and palliative care of multiple myeloma
patients. Gusto ko yon kasi naging kasama ang 20% sa Unifying Voice. Okay? So mag-aalis, magbabalik pa po tayong muli. Hello, hello, hello! Muli tayo nagbabalik dito sa ating tema, The Promise of Waiting. At as we listen to the two ladies here, si Miss Karen at gayon din si Tita Del, naniniwala kami that there is truly a promise of waiting very soon. No? So hindi na nga lang siya pangako, kundi iniintay na lang natin yung getting there. Almost there, not yet there, but almost there. Kaya nga nabanggit ko kanina yung vision at meron din sila yung kanilang mission. Ang mission is to create a strong and sustainable network of partners to empower multiple myeloma patients and carers to advocate for their rights and to ensure active participation in the Philippine healthcare system. Miss Karen, ang tanong ko sa iyo ay hindi ka ba nawawalan ng loob sa mga nangyayari sa ating gobyerno ngayon? Hindi ka ba nawawalan ng loob na papalayo ang iyong mga dreams for myeloma, for MySpeak? Siyempre, sometimes nadi-discourage din ako kasi hindi naman lahat ng lalapitan is open to helping MySpeak. And then palaging sinasabi na napakababa naman ng burden of disease. Kasi nga number 23 siya in terms of cancers. Hindi siya masyadong kilala. Pero, di ba, we should always have hope. Nasabi na rin ni Del, we shouldn't lose hope. So, we continue to knock on doors. We continue to reach out. So, mga ginagawa namin sa MySpeak is we had Tulay for last year, no? Isa po sa San Juan de Dios and then in UPPGH to talk to patients and carers, no? And then this March po, nagkaroon kami ng policy roundtable. Ito po ay small discussion sa mga partners natin sa Department of Health, sa PhilHealth, at saka po with the Medical Society. Kasi importante rin na the science behind multiple myeloma, naiintindihan rin natin, no? Hindi naman natin expertise yan as a patient group. Ang expertise ng patient group is talking about their lived experience, like what Their Del own experience. is talking about, no? Ano ba yung pain points sa mga pasyente. And for advocates like me, I try to encourage and, I actually feel inspired with patients and, people like Del, because despite the challenges they have, imagine, they still have time to volunteer to help us, di ba? Kung tutusin, pwede sila maging selfish and sabihin nila sa sarili namin, I want to focus on my treatment. Ayoko ma-stress. Kasi stressful, di ba, yung ginagawa natin? Yes. So, I'm just so thankful talaga that there are people willing to help. So, Tita Del, kumusta naman itong advocacy? Habang inaatupag mo yung pagpapagaling mo, di ba? Iniintindi mo rin kung paano ka makakatulong. Naka-schedule naman po ang treatment. So, yung other time where you can spend helping the organization, you can focus on that. So, it's just time management. Galing, galing talaga. So, laging meron pa rin kakayahan na magbigay, mag-contribute, at mag-share. Ang nakalimutan ko itanong kanina, ito ba ay namamana? Is this genetic? O ano ba yung external factors that led to this? Meron bang ganon? Hindi Kasi po kunyari, di ba, namamana. lung cancer? Di ba, ang connotation lagi as smoker, mga ganon. Pero sa totoo, hindi naman lahat ng may lung cancer ay smoker. Dito sa disease na ito, saan ba ito nanggagaling? Hindi po siya namamana. Although, hindi ko alam yung other sources. I had breast, left and right. I had thyroid. And kala ko nga graduate na ako, sabi ko. And then, eto na, meron na akong multiple myeloma.
ano ba to? Saan lang gagaling to? And even the doctors, when they have diagnosed me, They don't know. hindi don't know. They don't have any idea where it came from. Oo. So, they wala, just it can have to just treat happen, it. Oo. no? Yes. So, yung sa the father data, mo, yeah. sa father mo kasi 'di ba short-lived lang eh. Sabi Yeah. mo ang bilis lang eh. Yeah. So wala kang nakitang symptoms na mahaba to say na may something is wrong talaga dito. So the data says, no, it's not hereditary. And there are theories about what causes multiple myeloma. And one theory is about the use of chemicals. And so I remember that my dad, as an agriculturist, he would use chemicals to spray our plants at home. Yun lang yung nakikita kong possible cause. Of course, they say it's not hereditary, but cancer runs in my dad's family, no? So predisposed na So siya. predisposed Oo. kami. So for now, there's really no definitive cause for multiple myeloma. And in fact, they say nga it's the disease of the elderly, no? Kasi average nga 65, but we're seeing younger patients who are afflicted with the disease. Talaga. So, hindi masyadong happy news yun, ano, Yeah. na kung at an early age ma-detect ng ganon, na normally ay medyo sa mas may edad na nangyayari. So, meron din daw 3 pillars, no, yung inyong organization, policy, advocacy, na ginagawa nyo na talaga, disease awareness. Alam nyo, nakakatuwa, yung mga ganito nila, yung mga handbook nila, may Tagalog version. Kaya minsan mahirap maintindihan pag sobrang English, pero mahirap din naman pag sobrang Tagalog. So maganda both English and Tagalog meron sila. Tapos meron siyang resource Maraming generation. resources si Maraming resources Oo nga, siya yung resource generation. Opo. Hindi na siya resource generation. Pati resource anak niya, generator. ginagamit niya. Talaga? Opo. So buong Layout. family nyo na talaga Pag-layout ito. and Pag-layout. everything, Ang anak niya ganda. ginagamit Ang niya. galing naman. For the Sorry love of for Lolo. disrupting. Diba? For the love of Lolo. So nakakatuwa, Lolos and Lolas. Kaya lang isa sa mga katanungan ng ating mga viewers ay how to get in touch with you. Kasi tinanong ko dati si King, may physical office ba? At saan ba yon? So how can they get in touch with you? Paki-announce nyo yung FB page nyo o website ninyo. Please do so. So our Facebook page is MindSpeak Philippines. You can easily search us. Tapos po yung aming website is myeloma.org/myspeak. And then we also have an email address, myspeak@gmail.com. So, ang dami ha. Naku, Lolos and Lolas, sinulat nyo ba yan? Ha? Pag Hindi, basahin nyo lumapit dyan. kayo sa amin, bigyan namin kayong business card. Ayan. At saka pagka if there's a will, there's a way. Di ba? Kaya hindi lang naman dahil may nararamdaman na kayo, kundi pwede rin naman yung may naiisip kayo, may mga ideas kayo on how to help. Alam nyo, yung compassion pa lang, big help na yon. Opo. Yung makipag-connect lang tayo, yung maramdaman nila na, hoy, naintindihan namin kayo, uy, ganito. Wala man kayong kakayahan sa ngayon, pero at least let them know na alam nyo, nakarating sa inyo yung mensahe. Kasi from there, pwede nyo rin naman i-share yung news na yon. At in our prayers, siguro yun ang una namin kayang magawa, yung matulungan kayo in our prayers, yung mga may pasyente tayo, na yung hope, laging buhay. At kayo naman na fillers of hope, sana wag kayong maubusan, no? At laging papangarapin natin ang Sleeping Beauty sa sakit na ito at mag-shy away tayo kay Prince Charming, no? Ang tunay Ang lang galing nahihilingin niyo, ma'am. natin ay ang Panginoong Jesus I love it. na talagang magpatuloy, no? At magdugtong ng inyong buhay. So ngayon ho, sa ating serye, The Promise of Waiting, dugtungan po natin ang ating panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So our response again would be, deliver me, Jesus. From the belief that I wait alone, Deliver me, Jesus. from the belief that I am waiting because I have done something wrong, Deliver me, Jesus. from the belief that I will wait forever without resolution, Deliver me, Jesus. from the belief that I am waiting because you will never respond,
Deliver me, Jesus. from the belief that you have abandoned me in my waiting, Deliver me, Jesus. from the taunt of temptation and discouragement that whisper to me while I am waiting. Deliver me, Jesus. Let us pray. Son of God, Emmanuel, you are my hope. In all circumstances, help me to wait with you, on you, in you, and through you. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Miss Karen Alparche thank you. Villanueva. Thank you very much, Tita Gaudelia del Villanueva. We'll keep you in our prayers at na-inspire kami na in spite of your condition, ang identity mo is not a patient, but a worker, a part of the working team. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So we'll see each other again on Monday. Bye! Thank you so much.